Huwag kang mag-alala. Magiging okay. Tulong! Tulong! Mahal, si Jody ay may mataas na lagnat. Dadalhin ko siya sa ospital. Pumunta ka na doon. Kausapin mo ang doktor. Hindi ako doktor. Ano bang magagawa ko doon? Ano kang klase ng ina ni hindi mo maalagaan ang sarili mong anak? Sino ang tumatawag sa oras na ito? Huwag mo na lang pansinin. Okay lang. Magandang gabi po. Sa ospital ng mga bata. May lagnat ang anak ko. Pasensya na po talaga. Patay ang cellphone ko. Pwede bang bayaran ko na lang ang pamasahe? Bentley. Pasensya na po. Akala ko ito ay rideshare. Bakit hindi mo na lang ibigay ang number mo? Makikipag-ugnayan ako kapag gumana na ulit ang phone ko. Lumabas ka. Sa loob ng 10 segundo. Salamat. Isa na naman ang nagtatangkang pumasok gamit ang parehong taktika. May balita ba sa kidney donor ko? Mr. Hart, nakaprocess na. Makukuha natin ito sa loob ng 3 araw. Nilalagnat ang anak ko. Kailangan namin ng ER. Faylock, tinawagan mo ako ng mahigit 30 beses, puta. Ano ba yan? Nag-aatake na naman ang hika ni Jody. Kailangan niya ng 1,000 para sa gamutan. Wala na akong natitira. Hihingi ka sa akin ng pera? Sinusuportahan ko na kayong dalawa at babalik ka para humingi pa? Alam mo naman kung kanino ang bastardo na yan. Haha. Maghiwalay na tayo. Si Jody ay mananatili sa akin. Diborsyo? Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo. Nakasandal ka sa akin ng ilang taon. At ngayon, gusto mo ng diborsyo? Sabi ko, gusto ko ng diborsyo. Uy, babe. Ang bag na yan ay mahigit lang. 500,000. Kukunin ko ito para sa iyo. Magpakabait ka. Binibigyan niya ako ng 1,000 kada buwan. Pero kaya niyang gumastos ng 500,000 sa bag ng ibang babae nang walang pag-aatubili. Miss Locke, ang iyong mga bayarin sa ospital ay lumalaki. Kung hindi ka magbabayad ngayon, ang ospital ay magsasagawa ng aksyon. 3 araw. Bigyan mo ako ng 3 araw. Makakahanap ako ng pera. Uy, tingnan mo ang mga bago naming listahan. Kulang ako ng 800 piso.
Dapat matapos na lahat bukas. Faylock, saan ka ba galing? Akala mo kaya mong guluhin ang isang VIP guest? Bilisan mo. Mr. Hart? Ito ang tagapagsilbi na binanggit ko. Nagsasalita siya ng ibang wika. Siya yung babae? Siya yung lalaki? Ikaw na naman. Kaya nagsasalita ka ng ibang wika? Kamusta sa lahat? Kamusta? Ikaw, dito. Ang iba, lumabas. Una, ang pag-aarteng naaawa. Ngayon, yung pagiging matalino at may kultura. Puro kadaya. Faylock, Miss Davis, tanggal ka na. Nilabanan mo si Mr. Hart. Kasalanan mo to. Mr. Hart? Hindi ko nga siya kilala. Miss Davis, pakiusap. Isinusumpa ko. Wala akong kilalang Mr. Hart. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Pakiusap, huwag mo akong tanggalin. Pakiusap. Miss Davis, Seguridad, alisin siya rito. Hindi niya alam ang kanyang lugar. sige, gagawin ko ang pagsubok. Ito lang ang paraan para makakuha ako ng 1,000 ngayon. Babe, sa ilang araw na lang ang alumni reunion. Bibigyan mo pa ba ako ng bagong kwintas na ipinangako mo? Siyempre, ang Mayo 7,000 para sa kwintas ay wala lang. Kung ano ang gusto mo, sa iyo na. Babe, ano ba ang nakikita mo sa kanya? Bakit kasama mo pa siya? Hindi mo ba siya kayang bitawan? Kalokohan yan. Wala siyang ginagastos sa akin. Kung pakasalan kita, dapat ba akong maging katulad niya? Siyempre hindi. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Hinding-hindi ko iyon gagawin sa iyo. Hayaan mong siya ang humawak sa mga bagay na iyon. Hindi ba sobra iyon? Nagtapos siya sa isang nangungunang universidad at marunong magsalita ng maraming wika. Wala ka bang konsensya? Sa kabila ng kanyang talento, kailangan pa rin niyang magluto para sa akin sa bahay. Tanggal ka na. Alamin mo ang iyong lugar. Nakikita ko ng eksakto ang iyong ginagawa. Ibaba ko na ito. Tingnan mo to. Nagdala ka ng pagkain ko sa wakas. Ano ba yan? Baliw ka ba? Gusto mo? Marami pa. Baliw kang gaga. Imposible ka talaga. 1,000 sa isang buwan. Lang ang nakukuha ko sa'yo, pero gagastos ka ng milyon-milyon sa mga bag at kwintas. Para sa ibang babae. Kevin Kane, huwag mong kalimutan kung sino ang tumulong sa'yo para makarating dito. Kay Kev, Nandito ako. Faye, sabi ng tagapamahala ko, kung mag-donate ka ng kidney, masisiguro ang future ko sa Heart Corp. Alam kong hindi ito patas sa'yo. okay lang Kev. Sabi ng doktor, mabubuhay naman ako ng maayos kahit isa lang ang kidney. Kung nangangahulugan na secure ang career mo, hindi bale. Pinilit ba kita? Ikaw ang pumili. Kasalanan mo yan dahil masyado kang devoted. Kevin Kane, paano mo to nagawa sa akin? Paano mo nagawa? Huwag kang magpaloko. Binayaran ko lahat sa loob ng 5 taon. Huwag kang maging sakim. Mr. Hart, handa na ang lahat ng hiniling mo. Ikaw na naman? Sinasabi mong hindi ito sinasadya? Sinasadya?
Nagde-deliver lang ako ng pagkain. Nagde-deliver ng pagkain? Una, ginamit mo ang PT card. Tapos, nagpanggap kang waitress. Ngayon, delivery rider ka na? Desperado ka bang makalapit sa akin? Hindi ako. Isang beses, coincidence. 2 beses, baka swerte. 3 beses, iyon ay sinasadya. Ginoo, hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Nagmamalaki ka. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Marami na akong nakitang babaeng tulad mo. Laging nagpaplano. Marami na rin akong nakitang mayabang, narcissistic na lalaki tulad mo. Dapat kayong magpa. Tingnan ang ulo nyo. Ikaw? Lahat na ang order. Kailangan ko ng magmadali. Makikiraan. Mr. Hart, sabi niya. Baliw ka raw talaga. Sisiguraduhin kong mawawala siya. Wag na. Bantayan mo siya. Wag mong hayaan na pumunta siya sa lugar na hindi dapat. Si. Showtime na. Delivery para sa numero na nagtatapos sa 5735? Faylock, sana nagustuhan mo ang munting sorpresa na pinlano ko. Nasa isang magarbong reunion tayo. Sino ang umorder ng delivery? Tama. Ako? Salamat sa delivery. Oh, kaya pala pamilyar ka. Nag-aral ka sa universidad namin. Ikaw si Faylock, dating campus queen. Oo. Ngayon, naalala ko. Siya ang nangunguna sa kanyang major bawat taon. Nanalo ng lahat ng scholarship. Maraming wika ang kanyang sinasalita. Siya iyon. Hindi ba niya ninakaw ang nobyo ni Stacy noon? Iniwan siya dahil sa pagiging broke, tapos nagpakasal kay Kevin Kane, isang tagapamahala ng proyekto sa Hardcorp sangay na opisina. Matagal na. Oh, Faye. Ano itong delivery uniform mo? Ikaw ay isang uri ng alamat sa Axton University. Paano nangyari ito? Sabi, wala siyang tunay na trabaho sa loob ng maraming taon. Malamang ito na lang ang natitira. Miss Jones, nandito na ang delivery mo. Sandali. May problema ba? Wala. Hindi ka namin nakita sa napakatagal. Hindi ka mananatili at mag-hello? Pasensya, nagtatrabaho ako. Sandali. Alam mo bang nakikipagtalik ako kay Kevin? Sa loob ng 3 taon, di ba? Ninakaw mo ang nobyo ko. Ako ang kumuha ng asawa mo ay patas lang, di ba? Narinig ko si Kevin, binibigyan ka lang ng 1,000 kada buwan. Itong kuwintas at bag na ito, mahigit 5,000,000, pinayaran ng asawa mo lahat ito. Muntik na akong maawa sa iyo. Tingnan mo ang sarili mo. Paano mo hinayaan na mapunta ka sa ganitong sitwasyon? Kaawa-awa. Nakikiusap sa paanan ng sarili mong asawa at mahina pa rin para umalis. Ano pa ba ang hinahawakan mo? Miss Jones, tapos ka na? Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Tingnan mo yan. Inimbitahan ko siyang sumama at lumayo lang siya. Faye, sa tingin mo, sobrang galing mo para umupo kasama namin ngayon? Nagde-deliver ka lang. Tigilan mo ang attitude mo. Eksakto. Sabihin mo sa akin, karapat-dapat ba siya ng isang star na review? O dapat ko na lang siyang i-report? Stacy, hindi masaya ang mag-report. Gawin nating mas exciting. Stacy Jones, tama na. Faye, in-order ko yan para sa iyo. Akala ko kailangan mo ng boost. Bakit hindi ka kumakain? Sige, kumagat ka. Hindi ba kailangan mong sunduin ang anak mong babae? Allergic ako sa seafood. Pero kung mawawala na naman itong trabaho ko,
Jody. Nako. Faye, paano mo ito kakainin? Kaya, basta kainin ko ito. Ayos na? Tingnan mo siya, kumakain sa sahig. Ano ang ipinapaalala niya sa iyo? Isang ligaw. Tama ka. Iyon na. Ang pagkain lang ay boring. Magdagdag ng alak? Gawin itong classy? Miss Jones, isama mo rin ang ilang sampal. Ito ang magiging pampagana natin. Tatawagin natin ito na 5-finger special. Gusto ko iyon. Sinira niya ang vibe. Turuan mo siya ng leksyon para maalala niya. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Uminom ka. Sige, bakit ka tumigil? Sobrang klase ka na ba para dito ngayon? Uminom ka. Uminom ka. Bilisan mo. Tara, uminom ka. Uminom. Ano itong ingay na ito? May balita sa donor? Makukuha natin ang update mamayang gabi. Bakit ka tumigil? Masyado kang sosyal para dito ngayon? Bilisan mo. Pupunta ako para tingnan. Tara, inom. Uminom ka. Ano itong ingay? Mr. Adler, ang sorpresa. Lahat, ito si Ron Adler, ang kanang kamay ni Mr. Hart sa Hart Corp. Narinig ko pagdating sa mga deal sa ibang bansa, isang galaw mula sa kanya at lahat ay nagbabago. Ang Hart Corp ay may hawak sa lahat ng negosyo sa ibang bansa ng Axton. Yan ang tunay na impluensya. Anong nangyayari dito? Siya ay galing sa ating kolehiyo, si Faye Locke. Nagbibiro lang kami. Nagulat siya at binaligtad ang mesa. Oo, eksakto. Siya ang humingi ng mga inumin. Tapos, nalasing siya at nawala ang kontrol. Nagpapahinga si Mr. Hart sa ikalawang palapag. Kung siya ay maistorbo, huwag asahan na magtatapos ito ng maayos. Naiintindihan. Stacy, si Mr. Adler ay dumating para lang kay Faye. Hindi mo ba iniisip na sila ay... Siya? Nagpakita si Mr. Adler para kay Faye lang. Sa tingin mo hindi sila. Tigilan mo na ang kalokohan. Ah, sige na. Hindi mo ba nakita ang paraan na tinrato ni Mr. Adler si Faye? Kung tatanungin mo ako, si Faye ay hindi gaanong inosente gaya ng pagpapanggap niya. Hindi ko nga kilala si Mr. Adler. Hindi mo siya kilala at binibigyan ka na niya ng espesyal na trato. Kung talagang kilala mo siya, malamang nasa kama ka na ni Mr. Hart. Faye Locke, bakit lagi mong ninanakaw ang akin? Stacy, uulitin ko ito. Hindi ko alam. Ang nobyo mo, wala akong inagaw sa iyo. Stacy, baliw ka na ba? Siguro nga. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako naging katatawanan. Hindi sana ako minamaliit ng mga guro. At ang iisang tao na pinapahalagahan ko ay hindi sana ako pinahiya. Faye Locke, galit ako sa iyo. Bakit ang lahat ay napupunta lang sa iyo? Galit ako sa iyo.
Mr. Hart, natagpuan namin ang iyong donor ng kidney. Ito ang kanyang file. Babae? Faye Locke, galit ako sa'yo. Bakit lahat ng bagay nahuhulog lang sa kandungan mo? Galit ako sa'yo. Stacy, baka dapat kang tumigil. Malapit na siyang mahimatay. Mahimatay? Iyon talaga ang gusto ko. Faye, tingnan mo ang sarili mo. Kahit wala ka, may sumasaklolo pa rin sa'yo. Galit ako sa mukha mong iyan. Ngayon, sisiraan ko iyan. Hamon kita. Mr. Hart, anong dala mo rito? Kung kailangan mo ng kahit ano, sabi mo sana kay Mr. Adler. At siya na ang magsabi sa amin. Narinig ko nandito si Miss Faye Locke. Tapos na. Si Faye Locke? Wala akong alam. Paano kung ako? Nasaan si Faye? Nandito ako. Umalis. Faye, ayos? Ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tawagin ang doktor? Ako na. Sino ang gumawa nito? Tatanungin ko ulit. Sino sa inyo ang gumawa nito? Si Miss Locke. Oo, siya mismo ang gumawa sa sarili niya. Pagkatapos niyang malasing, nag-eskandalo siya, tinumba ang lahat at sinungitan ka. Si Miss Jones ay nakialam lamang dahil doon. Oo, eksakto. Nagpatuloy siya na sinasabing hindi ka makakatagal kung wala ang transplant na iyon. Kasinungalingan iyon. Hindi ko kailanman sinabi iyon. Tama na. Kunin ang security footage. Ano ang gagawin natin? Tinatanong mo ako? Paano ko malalaman? May problema rin ako. Stacy, nagalingan ka talaga. Mr. Hart, nambubula ka. Narinig ko. Mahilig ka raw sa red wine. Alam pa ni Mr. Hart ang panlasa ni Miss Jones. Hindi niya ito inihanda para lang sa kanya, hindi ba? Mr. Hart, sa totoo lang, Na-enjoy mo ba? Ang 5 daliri espesyal ba yon? Ginoong Hart, nagkamali ka. Ako. Ang ibig kong sabihin ay si Ginang Locke. At ikaw? Sino raw ang inaakit niya? Ginoong Hart, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi. Siya iyon. Si Stacy ang nagudyok sa amin. Siya iyon. Tama, si Stacy mismo ang gumawa ng lahat. ikaw. Nag-aalala kami kay Ginang Locke, hindi ba? Bilisan mo, tulungan mo siyang tumayo. Ikaw, lumapit ka. Ginoong Hart, paano ako makakatulong? Sige, lagyan mo ng kulay ang mga pisngi nila. Ginoong Hart, nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ginang Locke, mamagitan ka para sa amin. Ako ay isang tagahatid lang. Faye Locke. Ako. Ikaw, asikasuhin mo. Naunawaan ko. Makalipas ang 10 minuto,
malulugi ka na. Sagutin mo kapag tumawag ang mga pinagkakautangan. Mr. Adler, pakiusap, huwag mong gawin ito. Ang Heart Corp ay pinuputol ang lahat ng ugnayang pangnegosyo sa mga naririto. Tumitigil ang lahat ng gawaing pinansyal ngayon. Tapos na tayo. Tapos na. Tungkol naman sa iyo, bawal ka sa lahat ng pag-aari ng Heart Corp habang buhay. Faylock, bakit lagi kang ikaw? Stacy Jones, ano bang problema mo ngayon? Hindi ba sapat ang sama nito? Stacy, kung hindi dahil sa iyo, wala sa amin ang katapang lumaban kay Mr. Hart. Naging tanga ako na sumama sa iyo. Ikaw ay isang malas. Faylock, ito ang kasalanan mo. Kung babagsak ako, sasama ka sa akin. Hindi pa ako tapos sa iyo. Kumusta siya? Mr. Hart, nagkaroon siya ng matinding reaksyong alerhiya. Nagamot na namin ang sugat sa ulo niya. Stable siya sa ngayon. Pwede na siyang umuwi pagkalipas ng ilang araw. Faye, ang kapal ng mukha mo. Hindi ka nagluto o sumundo kay Jody. Anong klaseng ina ang gumagawa niyan? Sino ka? Sino ka ba? Nasaan si Faye? Si Faye na! Wala kang pakialam. Sinabi ko, si Faye na ang kausapin! Faye Lock, ikaw na dalawang mukhang puta. Si Faye na. Tahimik. Tulog siya. Si Faye na. Alamin mo ang tungkol sa asawa ni Faye, Kevin. Nasaan ako? Ospital. Bakit mo ako iniligtas? Ayaw ko ng gulo sa ilalim ng aking bubong. Kahit na, salamat. Mr. Hart. Ha? Mr. Hart, nagka-problema ang isang shipment. Si, May apurahan ba? Hindi mo na kailangang alagaan ako. Salamat. may mga tao ako sa labas. Sabihin mo sa kanila kung may kailangan ka. Faye Lock, pinutol mo ba ang tawag sa akin? Nawawala si Jody? At wala kang alam? Ano? Nag-order na ako ng investigasyon sa padalang iyon. At ang taong binanggit ko, Kevin Kane, 32, kasal kay Miss Locke. May isa silang anak na babae, si Jody Kane. Nakatira sila sa Jovan Heights. ang isang tulad niya ay hindi dapat nagde-deliver ng pagkain. Kevin, nasaan si Yori? Magsalita ka. Sino ang lalaki? Sabihin mo. Anong lalaki? Ano ba ang sinasabi mo? Faye, paano mo nagawang lokohin ako? Kevin, anong problema mo? Kumalma ka. Kaya pala minamadali mo ang diborsyo. May iba ka ng lalaki. Ha? Kevin, pakawalan mo ako. Bitawan mo ako.
Ang tapang mo namang lumaban? Papatayin kita. Iwanan mo si nanay! Layas! Honey, okay ka lang? Wala kang sugat. Ayos lang. 5 taong pag-aalaga sa kanya. Walang kabuluhan. Kevin, tumahimik ka. Mahal na mahal mo pala ang bastard na yan. Bitawan mo. Bitawan mo si nanay! Ikaw, maliit na bastard. Kinagat mo ako? Kawang-kawang ng nanay mo. Kadiri. Mr. Hart, narito ang imbitasyon para sa International Art Show sa susunod na linggo. Tatanggi ako gaya ng dati. Kumusta? Hey, Faye, Kevin, nababaliw ka na ba? Anak mo siya. kunin mo ang kotse sa Yovan Heights. Si, Hindi iyon anak ko. Tatay, Huwag mo kong tawaging ganyan. galit sa akin si tatay. Titigil na ba siyang saktan si mommy? Kung mawawala ako. Lahat ito ay dahil sa akin. Mahal, mahal. Mommy! Kevin, bata pa lang siya. Bata pa lang siya. Siya mismo ang bumunggo doon. Hindi ko kasalanan iyon. Halimaw ka. Sira ulo ka. Baliw ka ba? Tigilan mo na. Sino ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Pinalo mo pa ako? Tahimik. Gusto mong mamatay? Tapos ka na gago. Tatawag ako ng pulis. Pumasok ka at sinaktan ako. tingnan natin kung makakapagsalita ka pa pagkatapos nito. Dalhin siya sa ospital. Siya? Alagaan mo iyon. Dapat ka nang magpahinga. Kailangan mo ng oras para magpagaling. Ayos lang ako. Mananatili ako. Matatakot siya kung mawawala ako. Mommy, Mahal ko, okay lang yan. Narito ako. huwag kang umiyak, Mommy. Poprotektahan kita. Hindi ako takot sa mga turok. Okay lang ako. Hanggat kasama kita, wala akong kinakatakutan. Mommy, kung wala ako, magdi-divorce ba kayo ni Daddy at mas magiging masaya? Ano ba yung sinasabi mo? Magpahinga ka? Mommy, dapat mong iwan si Daddy. Hindi niya ako gusto at ayaw ko rin sa kanya. Sige, ipinapangako ko. Pinky promise. Kung ang nangyari noong gabing iyon 6 na taon na ang nakalipas, ay totoo. Baka nagkaroon ako ng anak na katulad niyan, mabait at maayos ang ugali. May naglagay talaga ng droga sa inumin ko. Sino ka? Mahal, dumating ka. Mr. Hot, pwede ba akong magtanong sa iyo? Sabihin mo. Ako. Gusto kitang maging ama ni Jody. Ano? Nasaan ka? Ano, hindi ka nakatiis ng isang araw na wala ako. Tigilan mo ang drama at pumunta ka rito. Kakalimutan ko na ang lahat. Nasaan ka? Wow, nagmamadali ka.
Tatanungin ko ulit. Nasaan ka? Nexer Hospital, room 308. Anong problema mo? Mabilis kang nakarating. Makinig ka, Faye. Ginawa sa'yo ng lalaki mo ito sa akin? At magbabayad siya. Bakit hindi ka patay? Bakit hindi niya tinapos ang trabaho? Ikaw? Pirmahan mo ang mga papeles. Aalis akong wala man lang? Aalis na walang-wala? Talaga? Faye? Wala kang trabaho. Akala mo ba, ikaw at ang bastard na yan, makakaya nyo nang wala ako? Makinig kang mabuti. Mas gugustuhin ko pang patayin ka kaysa pumirma sa divorce papers. Nakaupo ka lang sa bahay buong araw, maglinis ng konti, at bantayan ng bata. Ako ang nagpapakain sa inyong dalawa. Ano kung ibunton ko sa'yo? Sinasaktan kita, pero humihinga ka pa naman. Di ba? Nagbibigay ka sa akin ng 1,000 kada buwan. At akala mo sasapat na yon sa lahat? Hindi sapat para sa'yo? Kung gayon, lumabas ka at kumita ka ng sarili mong pera. Nireport mo pa ako sa pang-aabuso. Ano bang mali ang ginawa ko? Nag-aaway naman talaga ang mag-asawa. Normal lang yun. Kapag sinasaktan kita, ibig sabihin lang nun, mahalaga ka sa akin. Pagtagal, hindi mo na ito ramdam. Pirmahan mo na. Lahat ng nasayo at ang bastardo na yan ay galing sa akin. Lahat ng nasayo at ang bastardo na yan ay galing sa akin. Gusto mong umalis na wala kang dala? Sige, maghubad ka na. Tanggalin mo yan. Ngayon, Bitawan mo. sinabi kong maghubad. Huwag mo siyang hawakan. Ayos ka lang? Anong pakiramdam ng pag-aalaga sa anak ko? Sa loob ng 5 taon? Anong sinabi mo? Ayon sa mga rekord at mga resulta ng DNA test, siya ang biolohikal na ama ni Jody. Mukha talaga silang magkamukha. Ang maliit na bastardo ba talaga niyang anak? Ayun na. Nagkakatsuktsyakan ka sa likod ko at pinagtataksilan mo ako sa buong panahon. Kevin, tapos na ang usapan. Pirmahan mo. See. Ang kapal ng mukha mo. Ngayon, lumayas ka sa harapan ko! Mr. Hart. So, ano ang susunod mong gagawin? Ang gawa ko ay nakapasok sa isang international na art show. Dadalo ako sa award ceremony bukas. Oo, ako'y papahatid sa iyo ng driver. Ito'y ayos lang. Isang internasyonal na art show? Ron, dadalo ako sa art show. Faye, talaga namang kapaki-pakinabang ka. Mr. Son, tungkol sa panloob na rekomendasyon sa hardcore. Hindi libre ang pabor. Alam mo yan. Alam ko kung paano ito gumagana. Patingin. Sige. Ano? Usapan na. Matagal na. Nangungulila ako sa'yo. Sandali. Nasaan ang sorpresa ko? Bag ba ito ng taga-disenyo? O pasadyang alahas ng Cartier? Eto. Tingnan mo. Tapos na kami ni Faye. Bakit? Dati siyang may halaga. Ngayon, matanda na siya. May anak na siyang kasama at wala nang silbi sa akin. Bakit ko pa siya itatago? Naghiwalay na sila? Hindi ba si Kevin ang buong mundo niya? Diborsyado ako at galit ka.
Wala siyang dala ng umalis. Nasa akin ang pera. Makukuha mo ang kahit anong hilingin mo. Mahal, huwag kang magalit. Ngayong gabi, gagawin ko itong sulit para sa'yo. May isa pa akong sorpresa. Yung trabahong ipinadala ko para sa'yo, nanalo ng gantimpala. Talaga? Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Tingnan mo. Ang seremonya ng parangal ay bukas. Hindi kita hahayaang pumunta nang hindi maayos ang suot. Mahigit 1 buwan na. Ngayong gabi, dapat sulit ito. Sino yan? Tunay na pera yan. Ang kotse na iyon ay nagkakahalaga ng 4 bilyong piso. Siya? Faye, ito ang pinakamalaking art show sa buong mundo ng sining. Anong ginagawa mo rito? Walang pera? Tigil. Sabi ko tigil. Pagsuot ng magarbong damit, hindi ka ginagawang elite. Tinalikuran mo ang isang komportableng buhay. Ngayon, akala mo makakapasok ka agad sa high society magdamag? At ikaw? Hindi ka ba naghangad ng mas mataas kaysa maging kabit? Faylock, ikaw. Sino ang nag-iisip na pwedeng guluhin ang babae ko? Faye, kailan ba siya naging napakaganda? Yung walang pagmamahal niya, yun ang ibang babae. Tipikal. Bagay talaga kayo. Basura. Nakakahanap ng basura? Faye, hindi ka ba natuto noong huling pagkakataon? Kevin, hiwalay na tayo. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Siya, Nay. Gusto kong makita kang subukan pumasok nang walang imbitasyon. At sinong nagsabing wala ako? Kumusta? Ito ang imbitasyon ko. Faye, paano ka nakakuha ng VIP invite? Miss Locke, maligayang pagdating. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Si Miss Locke ay narito bilang isang espesyal na panauhin. Sino ka para harangin siya? Bakit si Faye ay may VIP invite at ako wala? Paano naging patas yun? Relax lang. Siya lang ay isang may bahay na marunong magluto. Hindi binabago ng imbitasyon yon. Susunod na, mayroon tayong si Faylock. Hi, sa lahat. Ako si Faylock. Ngayong araw, ilulunsad ko ang aking obra. Orel. Ang detalye ay hindi ka panipaniwala. Halos pareho ito sa klasikong Aurel. Ito ay isang obra maestra. Ang aking obra ay inspirasyon ng isa sa mga klasikong tema ng tanawin, ang Aurel. Ito ay isang maliit na mundo ginawa sa pamamagitan ng detalyadong paggupit, pag-ukit, at layered na ilaw. Magandang gawa. Ano ang nagbigay inspirasyon sa iyo upang ipakita ito bilang isang paper sculpture? Ang paper sculpture ay libu-libong taon na ang nakalipas. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating kultural na pamana. At gayunpaman, pagkatapos ng maraming siglo ng kasanayan at tradisyon, ito ay unti-unting nawawala. Sa pamamagitan ng Aurel, nais kong i-highlight ang kagandahan ng paper sculpture at, sana, matulungan ang mas maraming tao matuklasan ito at mahalin ito. Gusto kong makita ang paper sculpture na lumampas sa ating mga hangganan at maabot ang mundo. Maganda ang sinabi, katanggawa ay nagsasalita para sa sarili nito. Ang iyong kasanayan ay kahanga-hanga. Binigyan mo ako ng pag-asa na ang sining na ito ay magpapatuloy. Ang iyong dedikasyon sa paper sculpture ay nagbibigay inspirasyon. Salamat sa paghihikayat at pagkilala. Papel lang yan. Ano bang halaga niyan? Teka, kailan niya natutunan to? At paano siya naging ganoon kagaling? Kanino ka pumanig? Narinig mo ang sinabi ng mga hurado. Kung manalo siya ng award na yan, ano naman ako?
Huwag kang mag-alala. Sinuhulan ko ang mga hurado. Galing. Kalimutan mo na ang iba. Sa'yo na ang award ngayong gabi. Ako na sa iba. Susunod, Stacy Jones. Kumusta, mga hurado? Ako si Stacy Jones, at ngayon ay ipapakita ko ang aking piyesa. Concentric. Imposible. Iyan ay sa tatay ko. Paano napunta dito? Nagsimula ito bilang isang piraso ng garing, hinugis na bilog, at pinalalim na patong-patong. Ang ibabaw ay detalyado, at bawat panloob na layer ay nagagalaw. May isang tao. Nag-ukit nito sa pamamagitan ng kamay? Ito ay elegante at magandang bukas. Ang mga ukit sa ibabaw ay sobrang detalyado at bawat layer ay ganap na inukit. Ang antas ng kahusayan na ito ay bihira sa palabas na ito. Hindi sapat ang salitang bihira, wala sa mga nakita namin ay lumalapit pa. Ang boto ng mga hurado ay nagkakaisa. Mukhang ang ginto ngayong gabi ay mapupunta kay Miss Jones. Faye, may talento man o wala, hindi mo kailanman matatalo ang iyong ama. Sandali! Stacy, ang tatay ko ay gumugol ng mahigit 10 taon ibinubuhos ang kanyang puso sa pag-ukit ng concentric. Hindi mo ito ninanakaw. Ang concentric ay hindi gawa ni Miss Jones. Ito ay sa ibang tao. Katawa-tawa iyan. Hindi ito maaring sa tatay mo. Hindi ako nagbanggit ng pangalan? Paano mo nalaman na ito ay sa tatay ko? Ako. Gang, Locke, ang gawa mo ay kahanga-hanga. Ngunit kumpara sa concentric ni Ginging, Jones, hindi ito pumapantay. Kung narito ka para gumawa ng gulo, ipapaalis kita sa seguridad. Stacy, paano mo nalaman na ito ay pag-aari ng tatay ko? Anong teknik ang ginamit para iukit ang concentric? Eksakto kung ilang layer mayroon ito. Kung ito ay tunay na sa iyo, bakit hindi mo masagot? Nauunawaan mo ba ang iyong ninakaw? Kasinungalingan yan, hindi ko ito ninakaw. Akin ito. Pag-aari ko ito. Ngayon, naiintindihan ko na. Ikaw iyon. Siguradong ikaw. Sinira mo ang aking pangalan. Tumahimik ka. Hindi mo maipaliwanag ang sarili mong gawa. Pero patuloy mong iginigiit na sa'yo ito. Sinaktan mo ba ako? Faye, tama na ang mga akusasyon. Maaari mo bang patunayan na sa iyo ang concentric? May 40 layers sa loob. Sige, bilangin mo sila. 40 layers? Paano mo nalaman iyan? Ang concentric ay mula sa kamay ng aking ama. Gumugol siya ng mahigit 1 dekada sa pag-ukit nito. Ito ang aking regalo sa kasal. Faye Locke, wala kang iniwan sa akin na pagpipilian. Faye, walang paraan na makukuha mo ang hindi ko makukuha. Sandali. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ito patunayan. Ang galing ng tambalan. Isa'y magnanakaw. Ang isa'y mandurukot. Isang tambalang gawa sa impyerno. Faye, talaga bang itutulak mo ako? Iyan ay para sa iyong pakana. Iyan ay para sa iyong kalupitan. At iyan ay para sa iyong pagtataksil. Ang init talaga ng ulo ni Miss Locke. Hindi ako naghahalo ng gulo. Gusto ko lang sabihin,
Ang concentric ay kay tatay. Ang patunay ay narito. May selyo sa loob na nakaukit ang pangalan ko. Ano? Imposible. Ang lakas ng loob mo tumayo dyan matapos magnakaw. Bumaba. Umalis ka. Bumaba ka. Bumaba. Zay, ikaw ang may kasalanan nito. Bakit mo ako pinag-iinitan? Ikaw. Gusto mo bang mamatay? Huwag mong subukan gambalain siya. Hat? Hindi na naman ikaw. Ron, asikasuhin mo yan. Bitaw. Teka, Pakawalan mo ako. Kailangan mo ng tulong? Ano to? Ang yumaong tatay ko ang gumawa nito. Ito ang regalo ko sa kasal. Bakit hindi na magkasya? Bakit ayaw manatili? Tatay? Pasensya na. Hindi ko naprotektahan ang iniwan mo sa akin. Wala sa mga iyon. Ang mas mahalaga kaysa sa iyo. Nakababaliw ang batang iyon. Pinakilala ko siya sa maraming magagandang babae at wala namang nangyari. Ano bang ginagawa niya araw-araw na sobrang busy? Ikaw ang uri ng apo na gusto ko. Anak, ayos ka lang ba? Maayos naman po. Pasensya na sa nangyari. Sila. Magkamukha. Ang mga mata at ilong niya ay katulad kay Shane noong bata siya. Buti na lang mabilis akong kumilos. Logan, gamitin ito para sa DNA test. May nagsasabi sa akin apo ko siya. Kumusta? Nandito ako para mag-audition bilang tagasalin ni Mr. Hart. Pwede bang tumayo ka sa tabi ko? Anong ibig mong sabihin? Bakit? Gusto mo ako? Ibig kong sabihin, higit pa ang kaya mo. Ngunit para maabot ang antas na iyon, kailangan mo ng isang tulay. Kailangan ko ng tagasalin ngayon din. Kung makapasok ka man sa Hardcorp, depende sa iyong pagganap. Magtiwala ka sa akin. Ako ang pinakamahusay dito. Talaga? Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Magsimula na tayo. Tapos na tayo para sa araw na ito. Makuha mo ang resulta ngayong hapon. Salamat. Maghugas ka ng kamay at kumain na. Darating na ako. Naku, sinong nagpakawala ng munting halimaw na ito? Nakakatakot. Mommy, natakot ka ba? Sa tingin mo kaya kong takutin ang ibang mga bata sa paaralan bukas? Nagulat ako, kaya oo. Anak, pumili ako ng bagong pangalan para sa iyo. Analog ka na ngayon. Naintindihan mo ba? MS, Loke. Pumasa ka sa interview, pwede kang magsimula bukas. Sinabi ni Mr. Hart na,
Pwede mong dalhin ang iyong anak kung kailangan mo. Maraming salamat. Darating ako sa tamang oras bukas. Ana, nakuha ko ang trabaho. Kapag nabayaran ako, bibilhan kita ng lahat ng paborito mong merienda. Okay? Yehey! Hindi ko kailangan ng merienda. Gusto ko lang na bumili ka ng magagandang damit para sa sarili mo. Faye, kailangan mong maging prangka sa akin. Nakuha mo ba ang script ng maaga? Nasa proseso ka na nito? Bago ito lumitaw. Pinagdaanan ko ang Heart Corps mga pangunahing conference transcript sa nakaraang ilang taon. At pinag-aralan kung paano ka magsalita. Karaniwan kong mahuhulaan kung ano ang sasabihin mo sa susunod. Mali ba ang pagsasalin ko? Bakit mo gagawin iyon? Bail. Dahil ako. Sagutin mo ako. Tatayo ka ba sa tabi ko? Gusto kong tumayo sa tabi mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko talagang magtrabaho sa Heart Corp. Pag-aaral kung paano ka magsalita ay tumutulong sa akin na maiwasan ang mga pagkakamali. Naiintindihan ko. Pwede ka nang umalis. Magtiwala ka sa akin. Ako ang pinakamahusay dito. Kadalasan ay mahuhulaan ko kung ano ang susunod mong sasabihin. Gusto kong tumayo sa tabi mo. Faye, ikaw. Mr. Adler. Nagkamali? Mr. Hoteye. Hindi ako sinisibak, di ba? Miss Locke, kalma. Kung may sino man ang masisibak, ako iyon. Ay nako, huli na ako. Ana, hayaan mong punasan iyan. Faye, anong ginagawa mo rito? Hindi ito lugar mo. Lumabas ka. Nagtatrabaho ako dito. Teka, sino ang ama, ha? Ilang lalaki na natulugan mo? Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na kaladkarin ng bastardo mo rito at guluhin ang opisina? Ito ay isang kumpanya, hindi ang personal mong daycare. Kung gusto mong mag-alaga ng bata, gawin mo sa bahay. Stacy, bantayan mo ang bibig mo. Oo, tinawag ko ang anak mong babae na bastardo. Ano ngayon? Wala kang hiya? Huwag mong sabihin yan tungkol sa nanay ko. Tinulak mo ba ako? Parang ina, parang anak, wala sa inyo. Ang may modales, dahil hindi ka pinalaki ng tama ng nanay mo, sa palagay ko, kailangan kitang turuan ng modales mismo. Umalis ka. Mami, tulong! Mami! Bitawan mo, Ana. Mami! Tulong! Mami! Mami! Tulong! Bitawan mo, pumasok ka dyan. Lalabasin kita kung mag-aayos ka. Isipin mo ang ginawa mo. Nasaan si Faye? Pumunta siya para kunin ang anak niya. Dapat nasa balik na siya ngayon. Tingnan natin. Pakawalan mo ako. Ana, Bakit ang bilis? Pwede siyang manatili doon at maglibang. Mas mabuti pa sa kanya na maging istorbo dito. Stacy, buksan mo ang pinto. Sundan mo ako kung gusto mo. Bata pa lang siya. Pakiusap, palabasin mo siya. Hindi ako ang makakabukas nito. Mami, tulong! Tulungan mo ako! Pakiusap! Tulong! Ana? Tulungan mo ako! Ana?
Sunggaban mo siya. Stacy, pakiusap buksan mo ang pinto. Si Ana ay may hika. Tumahimik na siya. Pakiusap. Bastardo lang siya. Kung mamatay siya, edi mamatay. At least, hindi na siya magiging istorbo. Anong nangyayari? Mr. Hart, ang anak ko, nasa loob. Pakiusap, tulungan mo ako. Umalis ka. Stacy Jones, si Ana ang lahat sa akin. Kung may mangyari sa kanya, sumusumpa ako. Babayaran mo. Ginoong Hart, mayroon kaming ulat ng DNA. Ginoong Hart, yung babae. May tagapagmana tayo. Isang tagapagmana. Ang lahi ng Hart ay nagpapatuloy. Sinabi ko sa iyo, apo ko siya. Siya lang ang nag-iisa nating tagapagmana. Sige, ibalik mo sa akin ang apo ko. Sige, bilisan mo. Nakuha ko. Ginoong Shane, bilisan mong bumalik. Si Ginoong Hank, wala nang maraming oras. Tatay, Kaya sa wakas bumalik ka na? Logan. Ano to? Wala akong ideya. Sumunod lang ako sa mga utos ni Mr. Hank. Tigil, ibalik mo ang apo ko. Tatay, paano ko gagawin iyon? Tingnan mo, Ako, may anak na babae. Galing ba sa? Nanggaling noong gabing iyon, 6 na taon na ang nakalilipas. ano sa tingin mo? Kunin ang footage mula sa entrance ng gallery. Hanapin ang isang babae na may maliit na batang babae na may dalang bulaklak. Mayroon kang 3 araw. Iuwi mo sila. Hanapin ang batang babae at hahanapin kita. Mr. Hart, tapos na ako sa pagsasalin. Ibaba mo. Ang iyong anak na babae ba? Ay gumagaling na? Mas maganda na siya. Salamat sa pag-check. May nakuha ko para sa anak mo. Sige, buksan mo. Nag-check ako kay Ron. Isang 5 taong gulang ay magugustuhan ito. Mr. Hart, hindi ko kayang tanggapin ang isang bagay na ganito kamahal. Laruang lang ito at hindi ko binabawi ang ibinibigay ko. Siya. Salamat, Mr. Hart. Nakuha namin sila sa camera? Tingnan mo lahat ito. Masarap siguro maging tagapagmana ng mga Hart. Tingnan mo. Ang ilan ay isinilang na may silver spoon, samantalang kaming iba ay kailangang magsumikap habang buhay. Palawakin ang paghahanap. Patakbuhin ito sa lahat ng platform. Gusto ko silang matagpuan. Ginagawa na. Mr. Hart, paulit-ulit mo itong pinapanood. Alam kong mismo siya, pero kailangan mong magpahinga. Hindi mo maiintindihan. Iyon ay isang koneksyon. Siguro kung maramdaman niya ako na iniisip siya, baka siya mismo ang pumunta sa akin. Logan, natagpuan natin siya. Natagpuan natin siya. Sandali. Lolo na ako ngayon. Kailangan kong magmukhang maganda. Tara na. Iuuwi natin siya. Mahal, bakit hindi ito kompleto? Hindi!
Faye, lumabas ka dito. Faye, Ano ang gusto mo? Tigil. O tatawag ako ng pulis. Pulis? Akin na ang property na ito. Kapag gusto kitang mawala, wala ka na. sirain lahat. Mr. Hart, posible bang nagsinungaling sa iyo si Miss Lane? Ang lugar na ito ay napakalayo. Siguradong marami silang pinagdaanan. Bilisan mo. Opo. Hoy, wag. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Pakawalan mo siya. Oh, tingnan mo yan. Ang munting bayani na nagliligtas sa kanyang nanay, ang nakakaantig. Baka umiyak ako. Anak ko? Anak ko. Mommy, Mahal? 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 Ano ang gusto mo? Mula noong kolehiyo, lagi mo akong nalalamangan. Mapait ako, nagseselos ako, nais kong patay ka na. Buwisit ka, lumalampas ka na sa hangganan. Panahon na para turuan ka ng magandang asal. Tigil. Hoy, anong problema mo? Hoy! Pakawalan mo ko. Faye, talagang umangat ka na, ha? Nakikisama ka na sa matandang lalaki? Tumahimik ka. Ang babaeng iyon ay Hart. Pakisabi nga, anong karapatan mong saktan siya? Kailan naging Hart ang bastard na iyon? Hot? Pakisabi nga, niloko mo ako. Buwisit ka. Patahimikin mo siya. Kevin, Dalhin niyo sila. Okay ka lang? Maayos naman? Nagkakamali ka yata. Kumpirmado na. Ang resulta ng DNA ay nagsasabing, apo ko siya. Kaya pala, siya talaga ang lolo ni Ana. Ikaw si Faye, di ba? At ang anak mo ay si Joe. Anna Locke. Analok, ang ganda-ganda ng pangalan. Bagay na bagay sa kanya. Anna, lolo mo ako. Nagkita na tayo. Anong nangyari? Hindi siya kumikilos katulad ng dati. Na-shock siya ng husto ilang araw na ang nakalipas. Pagkagising niya, tumigil siya sa pagsasalita at hindi na nagtiwala sa kahit sino. Sabi ng doktor, dahil ito, sa shock. Anna, ayos lang. Nandito na ako. Wala nang gagawa ng masama sa'yo o sa nanay mo. Okay? Hindi ligtas dito. Dalhin si Anna at lumipat sa Hart Manor. Hindi tama iyon. Tama ka. Nadala ako. Muntik ko nang makalimutan na 6 na taon na mula noong insidente sa pagitan mo at ng anak ko. Hindi ko kayang pilitin ang kahit ano sa inyong dalawa. Paano kung ganito? Kukuha ako sa iyo at kay Ana ng isang lugar sa Nalore Bay. Ang kapaligiran doon ay mas maganda para sa kanyang paggaling. Hindi na kaya ni Ana ang isa pang takot. Hindi sapat ang mag-isa ako. Hindi masama ang dagdag na proteksyon. Salamat sa ngalan ni Ana. Pamilya tayo. Hindi na kailangan yan. Ikaw na bastos. Tinatawag mo ang sarili mong CEO? Mas mabilis ako sa iyo. Nasa akin ang anak mo at ang kanyang ina. Ililipat ko sila sa isang villa sa Nalore Bay. Tatay, bakit hindi mo sila dalhin sa Hart Manor? Hindi okay ang bata. Mahaba ang kwento. Bumalik ka at mag-uusap tayo. Umikot ka. Pumunta sa Nalore Bay. Maligayang pagdating sa bahay, munting prinsesa. Gusto mo ba ito? Kung hindi, titingnan natin ang iba. Walang madali. Sapat na ito. Kukunin natin ito. Siya, pagkatapos mong magayos, sabihin mo lang kung hindi mo gusto. Meron pa akong ilang bahay sa paligid ng Nalore Bay. Tara, tingnan natin. Paano siya? Naging ganito? Day, Halika, tingnan mo ang anak mo. Hindi ba pamilyar ang itsura niya? Tara, anak mo siya. Pareho ang ilong, pareho ang mata. Para kang bumabalik sa kanya. mahal, tay mo ako. Tay, siya. Dumaan siya sa trauma
At hindi na masyadong nagsalita simula noon. Magsasalita siya kung gusto niya. Okay lang, mahal. 6 na taon na akong naghintay. Kaya pa kitang hintayin. Nasaan ang nanay mo? Nag-overtime siya. Ayaw niyang manatili sa bahay. Sabi niya, kinakabahan daw siya. Hindi ko alam kung bakit. Dapat tapos na siya ngayon. Manatili ka sa bahay at hintayin mo ako. Susunduin ko ang nanay mo. Tay, aalis na ako. Tingnan mo siya. Nagkaanak, nakalimutan ang nagpalaki sa kanya. Ron, pwede ka nang umuwi. Tama. Kailangan ko nang umalis. Komplikado ang sitwasyon kay Ana. Baka mapagsalita siya ng matinding trigger, pero pwedeng mag-backfire. Doktor, may iba pa bang paraan? Ang pinakamabuti para sa kanya ay ang oras. Ano ang ginagawa ni Faye malapit sa ospital? May sakit ba siya? Bakit hindi siya sumasagot? Sira. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Takbo. Hindi ka ba makaiwas, ha? Sige. Diretso kita sa impyerno. Shine, Faye, Tingnan mo kung sino ang dumating. Sige lang, tatapusin ko ito at tatawagin na itong araw. pakawalan mo siya. O kaya, pagsisisihan mo ito? totoo ba siya? Ang hirap. Asikasuhin mo siya. Teka, tumigil. Huwag kang lalapit. Lumayo ka! Bumalik ka! Lumayo ka sa akin! Pulis! Sila iyan! Hulihin sila! Saan sila pumunta? Tingnan mo doon. Swerteng gago.
Muntik mo na akong masakal. Pasensya na. Umalis na tayo dito. Mr. Hart, maayos na ang sugat mo. Mangyaring magpahinga ka. Mr. Hart, ipinaalam ko kay Mr. Adler ang tungkol sa kalagayan mo. Dapat siya, Ayos lang ako. Pwede ka nang umalis. pero kailangan mo pa ng karagdagang pangangalaga? Kaya ni Ron yan. Umuwi ka at magpahinga. Si, tawagan mo ako kung may mangyari. Mr. Hart, okay ka lang? Sira na ako. Babalatan ako ni Mr. Hank ng buhay dahil dito. Ayos lang ako. Siya nga pala. Mag-utos ka ng maghahatid kay Faye pa uwi. Siguraduhing ligtas siya. Sige, gagawin ko. Ano bang nangyayari sa akin? Naalala ko ang bawat sandali niya, ang mabuti at masama. Ang mabuti at masama. Sa isang punto, na-fall lang ako sa kanya. Shane Hart. Kumilos ka. Nagbabayad ka lang ng utang dahil nag-donate siya ng kidney niya. Ikaw, huwag mong hayaang maging iba pa ito. Nakafocus ka sa isang babae habang nahuhulog ka sa iba. Paano mo haharapin ang anak mo? At ang nanay niya? Sira ulo ka. Miss Locke, kailangan mong pumunta. Nasa 3 lata na siya. Mr. Hart, hindi ka dapat umiinom. Mr. Hart, lasing ka. Sa wakas, nahanap na kita. Ikaw pa rin. Pareho ang lasa. Mr. Hart, tingnan mong mabuti. Ako, si Felok. Hart? Mauna ka na. Sumakay ka. Kumusta ang sugat mo? Hindi ko siya kayang ipagkanulo. Ano man ang nangyayari sa pagitan natin, dapat matapos na ngayon. Masasaktan ba ako? Kung hindi dahil sa iyo, Pasensya na. hindi sapat ang paumanhin. Tuwing darating ka, may problema. Lumayo ka sa akin. Kung hindi, tapos ka na sa Hardcore. Gayunpaman, kailangan kong malaman. Bakit mo ako laging tinutulungan? Gusto mo ba ng totoo? 5 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ako ng transplant ng bato. Ikaw ang nag-donate. Ano? Kaya oo, tinulungan kita dahil nag-donate ka ng kidney. Ano sa tingin mo? Na may nararamdaman ako sa'yo? Na umiibig ako? Maging totoo ka. Hayaan mong maging malinaw. May minamahal akong tao sa loob ng 6 na taon. May anak pa kaming babae. Akala mo ba ang konting chemistry ay pwedeng pumalit sa kanya?
Makinig ka. Hindi ka man lang maihahambing sa kanya. Ikaw lang ang maniniwala sa kalokohan na pag-ibig sa unang tingin. Shane, malupit yan. Hot, na-secure ko na ang reservation. Ikaw at si Miss Locke. Hindi ko dapat sinabi iyon. Hindi ba sila ayos kagabi? Anong nangyari? Seryoso? Hot. Ganyan pala siya. Maupo ka. Matagal ko nang gustong imbitahan ka sa hapunan. Hindi ko lang naggawa. Hapunan kasama ako? Dahil ba tinulungan ko siyang mahanap ang anak niya? Ayos lang. So, sila na. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit si Shane ay biglang nagpakita sa art show. Bagay sila. Siya nga pala. Nagho-host ako ng reunion reception sa loob ng 3 araw. Ano sa tingin mo? Iniimbitahan niya ako sa reception at gusto niya ang opinyon ko. Hindi ko inaasahan iyon. Ikaw ang magpasya. Okay lang sa akin kahit ano. Magpapadala ako ng kotse para sa iyo sa araw na iyon. Mayroon akong ilang trabaho na kailangang asikasuhin, kaya aalis na ako. Hihilingin ko kay Ron na ihatid ka. Hindi na kailangan. May plano ako kasama ang isang kaibigan. Sasakay na lang ako. Pauwi, mamaya. Sige, ingat ka. Oh. Kunin mo itong card. Walang limitasyon sa paggastos. Here. Wow. Tanging isang heart ay sadyang mapagbigay. Salamat, Mr. Hart. Faye Locke, 28 ka na. Naniniwala ka pa ba sa pag-ibig? Bitawan mo na. Hindi ito para sa'yo. Miss Locke, hinahanap talaga kita. Si Mr. Hart ay magdaraos ng reunion reception sa susunod na buwan. Narito ang imbitasyon. Binabati kita. Babalik na ako sa trabaho. Bakit parang may nakatingin sa akin? Kailan kayo nagkalapit ng ganyan? Hindi. Kami. Hindi kami malapit. Nakita mo ang ina ni Ana? Oh, Gumugol ka ng mas maraming oras kay Ana. Makakatulong ito para gumaling siya. alam ko. Ana, ang galing mo. Buti naman at natauhan siya. Ana, may nawawalang piraso. Gusto mo bang tapusin natin ito ng magkasama? Kung ayaw mo, okay lang. May tao ba? Nakuha ko. Ana, kailangan kong lumabas saglit. Lalaruin kita kapag bumalik ako, okay? Papa, Ana, anong sinabi mo? tatay. Ana, sa wakas, nasabi mo na. Tatay, palagi mo ba kaming poprotektahan ni Mommy? Ipinapangako ko. Protektahan ko kayong dalawa. Kung may sumubok mang gumawa ng kahit ano, tatawag ako sa pulis at ipapakulong sila. Nagtitiwala ako sa'yo. Sumama ka sa akin. Tatay, pwede mo bang tapusin itong puzzle para sa akin? Tatay, gusto kong ibigay ito sa'yo.
Mami, ang ganda mo ngayon. Mukha kang prinsesa. Kailan ka natutong mambola ng ganyan? Mami, tingnan mo, cupcakes. Si, Diyos ko, piling jade yan. At isang ruby necklace. Tiyak na napakamahal niyan. Oh? Faye, ito ay para sa iyo. Tingnan mo. Wow, ang ganda ng necklace na ito. Mr. Hart, napakamahal nito. Hindi ko kayang tanggapin. Faye, naulila ka sa magulang noong bata ka pa at wala ka ng maraming pamilya. Maraming tao sa pamilya Hart. Palaging may chismis. Gusto kong mayroon kang bagay na may bigat. Sa ganoon, kahit saan ka man, walang mangahas na sumalungat sa iyo o hindi ka igagalang. Naiintindihan mo ba? Salamat, Mr. Hart. Formal ka pa rin sa akin. Hank, Ang aking limited edition na sapatos at damit. Ana, Ang limited edition heels at damit ko. Anong problema mo? Tingnan mo kung saan ka lumalakad. Ganito ba pinalaki ng mga Hart ang kanilang mga anak? Binangga niya ako at hindi man lang humingi ng tawad. Kasinungalingan yan. Inilabas mo ang paa mo at sinadya mo akong patirin. narinig mo ba yon? Sabi niya pinatid mo siya. Si Ana ay hindi nagsisinungaling. Kayong lahat kailangan marinig ito. Nakatayo ako dito, sarili kong negosyo at inaakusahan niya akong pinatid siya. Nakakatawa ito. Batang babae, huwag kang mag-imbento dahil lang natatakot ka. Nagsisinungaling ka na at nagpapasa ng sisi sa edad mo. Hindi ganyan ang dapat mong ugali. Kapag mali ka, aminin mo at humingi ng tawad. O kaya, ikukulong ka sa dilim. Ana, okay lang. Nandito ako para sa'yo. Kahit nagkamali siya, trabaho namin yan. Hindi sa'yo. Wala kang karapatan na pagsabihan siya matapos mo siyang patirin at magpanggap na biktima. Bukod, ito ay isang damit lang. Ano kung nadumihan? Si Ana ay ang nag-iisang apo ng mga Hart, ang isa na ginugol nila ang lahat upang ibalik. Ang damit ay wala lang. Kahit nabasain ka niya mula ulo hanggang paa, dapat mong tiisin. Kung ginagamit mo ang damit na iyon bilang dahilan upang tawaging si Ana isang bastos na maliit na sinungaling, hindi ka lalabas dito na buo. Humingi ka ng tawad kay Ana ngayon din. O ipapakita ko sa lahat kung gaano ako kabastos. Sinundan mo ang nag-iisang apo ng mga Hart. May hiling ka na mamatay. O, eksakto. Pasensya na. Miss Locke, hinahanap ka ni Mr. Hank. Sige, tulungan si Ana na magpalit ng malinis. Ano pang hinihintay mo? Betty! Betty! Gising, Betty. Ana, Bilisan mo. Hanapin si Miss Hart. Kinuha siya. Ana. Ana, nasaan ka? Mami, iligtas mo ako. Sobrang takot ko. May bakas ba sa kanya? Sinuri namin bawat palapag. Wala. Kumuha pa ng tao. Ipagpatuloy ang paghahanap. Gagawin. Wala na si Ana. Pumunta ka rito ngayon. Ano? Ron, bilisan mo. Ana, nasaan ka? Tay, puntahan mo ako. Napakadilim dito. Mag-isa lang ako. Tay, masama ang pakiramdam ko. Ana, okay lang yan. Ikaw ang aking matapang na babae. Kailangan mong makinig ng mabuti at sundan ang boses ko. Ngayon, huminga tayo ng malalim. Huminga. Labas. Ipikit mo ang iyong mga mata at isipin ang isang bagay na masaya. Ana,
Ana. Ana, Tatay, gumagaan na ang pakiramdam ko ngayon. Ana, tumingin ka sa paligid. Ano ang nakikita mo? Tatay, may nakikita akong bintana sa kabilang dulo ng kwarto. May mga kahon na nakasalansan malapit, at ang mesa at mga upuan ay maaalikabok. May nakikita ka ba sa labas ng bintana? Tatay, nakakakita ako ng ilang letra. Ana, manatili ka lang diyan. Pupunta na ako para sunduin ka. Kumusta? Ana, Tatay. tatay, suriin ang bawat silid-imbakan sa mga palapag 6 hanggang 22. Tingnan kung nandoon si Ana. Baka nasa gulo siya. Nanay, Ana, Ana, Ana. Nanay, ayos lang. Nasa akin ka. Ayos na ngayon. Salamat sa Diyos, ligtas siya. Iyon ang mahalaga. Alamin kung sino ang gumawa nito agad. Gagawin ko. Ana, pumunta ka sa silid kasama si Lolo, okay? May kailangan akong asikasuhin. Stacy Jones. Veylock, baliw ka ba? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Stacy Jones, binalaan kita na huwag galawin si Ana. Wala akong kinalaman sa anak mo. Nagpapabobo ka pa? Sige, ipapakita ko sa lahat kung gaano ako kabastos. Bitawan mo. Bata lang siya na takot sa dilim at hinabol mo pa rin siya? Nasiyahan ka ba noong nasa loob siya umiiyak para sa akin? May mag-alis ng baliw na ito sa akin. Magbabayad ako ng 1 milyon. Gagawin kung gusto mong mamatay ka. Faye, tumigil ka! Okay ka lang? Tingnan mo ang mukha ko. Binugbog niya ako. Kev, sagutin mo siya para sa akin. Faye, hindi ako natatakot sa pagiging heart mo. Sasaktan pa rin kita. Si, tingnan natin kung tatama ang kamay mo sa akin o mababali habang sinusubukan. Pwede ka bang maging mas walang silbi? Tumahimik ka. Faye, hindi mo pwedeng basta-basta manakit ng tao ng walang dahilan. May utang kang paliwanag sa amin. Paliwanag? Heto na. Ikaw, tingnan ninyong mabuti. Lahat kayo, ganito ginagawa ng mga heart. Nagbabato ng mga akusasyon at nananakit ng tao. Sa tingin mo, nasa itaas ka ng batas? Maaaring ako ay bahagi ng mga heart, pero ako muna ang ina ni Ana. Hawakan mo siya ng isa pang beses at haharapin kita. Baliw ka. May ebidensya ka ba na may ginawa kami? Tigilan mo ang paggawa-gawa ng kwento. Ang ebidensya ay nasa pulso mo mismo. Ay, masakit! Ang peklat na yan ay mula noong hinawakan mo si Ana, di ba? At inupahan mo rin ang mga goon na yan, hindi ba? Hindi ako. Putulin ang kamay niya, tapos ihatid siya sa pulis. Huwag, pakiusap. Huwag mo akong isuko. Pakawalan mo ako. Hindi ako maaaring makulong. Mr. Hart, pakiusap, patawarin mo ako. Siya iyon. Ang babaeng yon ang nagtulak sa akin. Hindi ako. Kevin, traitor ka. Faye, pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Mag-asawa tayo noon. Maawa ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Faye, babayaran mo ito.
Faylock, kasalanan mo itong lahat. Pagsisisihan mo ito. Pakawalan mo ako. Paano mo nalaman ang peklat sa pulso ni Kevin? Dahil, Tatay. Tatay. Sino ang tatay mo? Nanay, siya ang daddy ko. Tinatawag mo siyang daddy? tinatawag mo siyang mommy? Hindi ba kayo nag-dinner na? Ano ba ang problema? Kaya, ito ay isang pagliko ng tadhana. So, ikaw pala iyon noong gabing iyon? 6 na taon na ang nakalipas? Yung ayaw akong pakawalan. Pero hindi mo rin ako minahal? Ako iyon. Faye, lumalabas. Minahal na kita sa loob ng 6 na taon. Ikaw na talaga. At ikaw pa rin.